Dahil sa pagkakaiba ng opinyon kaugnay sa balasahan sa Philippine National Police, kaya nasibak si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III at ayon niyan kay Interior Secretary Junvic Remulla. Si Torre hindi pa makapagbigay ng pahayag tungkol dito, pero anya wala siyang sama ng loob. Narito ang unang balita, kasama natin si Maris Umali. Sir, wala po kayong sama ng loob? Wala po kayong sama ng loob? Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Yan ang mabilis na sagot ni General Nicolas Torre III nang tanungin kung may hinanakit siya kay Pangulong Marcos na nag-alis sa kanya bilang PNP chief. Do you think it was unfair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Nasa kamera si Torre ngayong araw para batiin ang nagbe-birthday na si ML Party List Representative Laila De Lima. Humingi muna ng panahon si Torre bago maglabas ng opisyal na pahayag. So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Ang pagsiba kay Torre nag-ugat sa ipinag-utos niyang balasahan sa PNP na hindi naprubahan ng NAPOLCOM. Pero ipinatupad pa ni Torre ang rigodon. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Remulla na tinanong ng Pangulo ang rekomendasyon niya ukol dito. It is the difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed. But again, we're a nation of laws and not of men, so it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And of the previous administration. Yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above. And the president really wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. Sa kabila nito, tiniyak ni Remulla na wala silang hidwaan ni Torre at nananatili ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. May inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the president still really believes in General Torre. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron? Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Kinumpirma rin ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Torre, pero hindi sinabi kung ano. Saka na lang daw ito i-anunsyo kapag tinanggap na ni Torre. Si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre, pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nakatalaga ngayon si Torre sa Personnel Holding and Accounting Unit. Handa naman daw si Nartates na ipatupad ang mga naunang programa ni Torre, pero ipapawalang bisa niya ang rigodong ipinag-utos nito. Sa ngayon, masusing pinag-aaralan ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng balasahan. Pero ang isa raw sa sigurado, magkakaroon ng bagong PNP spokesperson kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Si Brigadier General Randolph Tuanyo ang hepe ng Public Information Office na ayon kay Nartates ay dapat na ring PNP spokesperson. Designated siya na nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Ito ang unang balita. Maris Umali para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.